Sa huling 4 na taon, base kay James Harden, nagsakripisyo na siya sa minuto, sa load at sa role sa team. Lahat yun sinakripisyo niya para manalo ng championship. Pero mahirap talaga manalo at kailangan very talented ka talaga. Kailangan din laging healthy at nasa lugar yung mga bagay. Wala di umanong pinagsisisihan si James Harden ngayon. Pero minsan swertihan lang din kasi sa ibang player para manalo ng championship. Tingnan nyo na lang si Patrick McCaw at James Jones. Right time, right team. Nasa bad side pa si James Harden ng mid-30s. Nasa team pa siya na hindi pa nananalo ng championship sa kanilang franchise history. Hindi pa rin umaabot ng final sa kanilang history. At ang pinaka-best na inabot nila sa West Finals pa noong 2021. Kung saan doon nagsimula ang injury ni Kawhi na binansagan pa nga ni Stephen A. Smith na worst superstar sa NBA history dahil sa kanyang mga load management. Wala naman kasi magagawa doon sa mga injury ni Kawhi. Kahit robot pa siya, wala naman siyang spare part para palitan yung mga na-injured na parte sa kanya. Mas bata pa rin naman si Kawhi na mahigit 1 taon kay Paul George, 2 taon naman kay James Harden. Kaka 33 pa lang ni Kawhi noong last June. Base pa sa interview ni Kawhi, wala pa siya nakikita so far sa mga players na nakuha nila last off-season na nag-stood up talaga sa kanila. Ito yung maganda talaga yung pinakita sa training camp at nag-excel mula sa ibang player, mula kay Kai Jones hanggang kay Chris Dunn. Bukod kasi kay Derrick Jones, yung ibang nakuha ng Clippers, hindi pa sigurado yun sa roster spot nila. Pwede pa silang bitawan by October 20 kapag magpa-file na ng final lineup. Si Zubac pa ata yung magiging third leading scorer ng Clippers kung sakali. Gusto pa rin naman ni Kawhi na manalo ng championship pero wag na di umanong aasa na makakalaro pa siya ng 82 games. Obligado siyang manalo based sa kanya pero hindi naman niya nagagawa yon. Iwas pa rin si Kawhi sa tanong ng load management. Pabalikin muna daw siya bago ulit siya tanongin nun. Yung load management kasi dati pinupuri noon ng media si Kawhi dahil maganda ang resulta. Ngayon lang din nila binabalik yun kay Kawhi. May mga player din naman kasing gumagawa nun pero si Kawhi pa rin ang napapansin. Ang huling championship ni Kawhi 2019, ito yung pinayak niya muna yung Sixers at si Embiid. Ito yung prime Kawhi pa na late 20s pa siya nun. Nasa team ng Sixers noong 2019 si Jimmy Butler, naka-batchmate din ni Kawhi sa draft. Nang malipat silang dalawa sa respective team nila, last time na maganda nilaro ni Kawhi noong 2020. Si Butler naman nakapasok agad ng finals noong 2020 din. Si Butler at si Kawhi parehong injury prone. Hindi pa sila umaabot ng 70 games since 2020 at pahirapan pa nga sila maka 60 games sa isang season. Si Butler, pinaglalaroan lang niya yung load management. Magpapahinga siya kapag first part ng season saka babawi ng second part. Parang ginawa dati ni Kawhi. Last year, tinroll pa ni Jimmy Butler yung bagong rule na load management. Dahil kakasimula pa lang ng season, nagpahinga agad siya at gumamit nun. Kung ano kasing ginagawa ni Kawhi, ginagawa din ni Butler para sa load management. At effective na rin naman yun. Mismong galing na rin sa kanyang maganda yung nilalaro niya kapag nagpapahinga talaga siya sa back-to-back game noong 2022 at 2023. Umuobra pa rin naman kasi yung load management kay Kawhi. Nadadala pa rin naman hanggang playoffs yung Clippers. Pero ang problema kasi doon kaya sinisilip ng iba mga analyst at nagagalit din yung iba, hindi niya natatapos yung postseason. Iba kasi yung natatalo ang Clippers na nandun siya sa lineup at naglalaro kumpara dun sa natatalo ang Clippers na wala siya at meron siyang injury. Noong 2020 season, publicly sinabi ni Kawhi na mas pinili niya ang Clippers dahil may option siyang humandle ng kanyang health status at medical team. Natalo ang Clippers doon sa postseason versus Nuggets kahit pa lamang na sila ng 3-1. Nasisi pa noon si Paul George, natawag na pandemic P. Pero ibinalik yung sisi kay Kawhi after 2021 nang hindi niya na matapos ang playoffs at tinuturong dahilan pa load management. Parang katulad na lang din ni Kawhi itong si Butler. Sinita na rin ni Pat Riley yung kanyang load management na hindi siya laging naging available sa Miami Heat mula nang hindi siya makapaglaro dito sa playoffs noong 2024 at natalo agad sa Boston Celtics nung first round. Pero dati panay puri kay Jimmy Butler kapag nadadala niya sa playoffs yung Miami Heat kahit pa gumagamit siya noon ng load management. Pero last playoffs nga, nang ma-injured siya at hindi makapaglaro sa postseason, doon naman siya binalikan.